Ayun guys, good day and welcome back ulit sa channel natin. Dito tayo ulit sa kubo natin. Gagawin natin, magpapalit tayo ng VVT solenoid. Yun. Kapag may problema yung VVT solenoid ng inyong sasakyan or ng Vios nyo, pwede siyang mag-check engine or nakailaw yung check engine. Yun. Sa case nito kasi, hindi pa naman sira yung VVT solenoid ko. Nakita ko lang is may putol na or crack na dito. Yun, kaya papalitan ko na siya. Ito kasi nung dati, umaandar ako, nag-check engine. Then nung i-trace ko sa VVT solenoid, yung connection niya dito ng wire papunta sa VVT solenoid is naputol na. Yun. Sa kasi yung mga harness lumulutong yon. Ngayon, syempre mainit, plastic lang kalimitan tong harness niya, tsaka itong mga connector. Lumulutong yon in the long run. Syempre mainit doon sa may makina. Yun. Ito sa case ng aking VVT solenoid na putol dito. Pakita ko sa inyo. Ngayon, pag in-start natin itong makina, normal na pagsusian natin, yung mga warning signs dyan sa dashboard, nakalagay pa. Pero pag once na na-start na siya, unti isa-isa na mawawala yung check engine, yung sa overheat, ayun, may iwan dyan yung naka-green pa, ibig sabihin nun, nagpapainit pa. Tsaka yung sa sa handbrake, yun, may iwan yun. So, ibig sabihin, naka-handbrake tayo. Yan. Yun, no? Buhay na yung makina natin. Yun, nawala na yung sa airbag. Yung sa seatbelt hindi mawala kasi hindi man tayo naka seatbelt. Tsaka yung ayun, yung sa handbrake, yun mawala yung pagka na-condition na yung makina natin or mainit na siya, pwede yung patakbuhin. Yun yung check engine, yun, hindi siya nawawala. Ngayon, yun nga yung problema ko, yung sa solenoid, yung connection niya, yun, naputol na. Pag naikabit ko, pakita ko sa inyo, start ko ulit ito. Ito yung VVT solenoid ko, yun, no? Putol na siya dito. Ito yung connection niya, tapos dito, yun, tanggal na rin yung wire niya, kaya siya mag-check engine talaga. Ito, pagtanggal nito, may screw lang yan dyan. At the same time, ito kailangan natin matanggal to, maisod natin tong alternator kasi mahirapan tayo mag-screw niyan. Ngayon dito tatanggalin ko lang itong sa bracket lang ng alternator. Ayan. Yun. Tanggal ko na yung bracket muna nung alternator. Tapos natanggal ko na yung screw nito. Ito lang yung screw dyan ng ating solenoid. Ngayon, hihigitin na lang natin to. Pero pag tatanggal ito, dahan-dahan din kayo or ingat kayo. Ito guys, yan, mga keys na napuputol yung kadugtong nito sa loob ng engine. Solenoid. Yan, kaya medyo kasi siyang tanggalin, magalit na hindi siya kabakas na mahila. Ngayon, ito, ayan, pinasuka ko siya ng extractor. Gagamit ako na siya ng extractor para mahila natin. Ito yung gagamit ko sa mga pag naputulan tayo ng pipe or ng thread sa mga pipe. Ayan, ito rin, pwede rin ito guys, extractor. Ngayon, kasi pag hindi natin tatanggal, tendency yan, pwede natin buksan yung yung ibabaw nito or yung cover gasket, valve cover. Tapos, yun, papaluin natin para mapalabas tong solenoid. So yun guys, ginamit ako ng extractor. Ayan, nahila ko na. Kung halimbawa hindi ko nahila, ang isa pang paraan para matanggal to, bubuksan natin tong cylinder head cover. Ayan, tong cover na to bubuksan natin para maitulak natin doon sa loob, papaluin natin. Yun. Pero ngayon nagamit ako ng extractor. Ayan, kaya na naman siya, itulak naman. Kaya yun, tatanggal natin. Yun, yung kaputol nung VVT solenoid yan. Ginamit ako ng extractor para mahila natin. Yun, tapos tatanggalin ko na rin pala to. Yan, filter yan. Lilinisin ko na rin. Allen wrench na yung gagamitin natin. Yan, para malinis ko tong filter na to. Ito yung filter natin. Tanggalin natin. Linisin ko na, medyo madumi na rin tong hindi naman ganun kadumi, pero linisin ko na rin. Yan na, ibalik ko na lang yung solenoid, nagkabit ko na yung harness niya, nilagay ko na, tapos yung filter nilinis ko na rin, nagkabit ko na yung bracket itong ating alternator. Yan, start natin. Ito guys, yan, start natin. Yun nga palang negative terminal ng battery, kinabit ko na rin kasi kinalas ko siya, kaya pag naggagawa tayo ng yung lalo sa electrical ng sasakyan, mas maganda kakalisin yung
terminal do sa battery kasi pwede pagmulan pa na maraming problema yun pag hindi tanggal. Yan, start natin guys. Ayan guys, isa-isa nang nawala yung ano, ang naiwan na lang yung green. Mamaya mawala na yan pagka normal na yung temperature ng ating sasakyan. Yung seatbelt, wala yan kasi hindi mauna seatbelt. Pero pagka nag-seatbelt tayo, mawala yan. Tapos yung isa, ano yan, yung handbrake. Pag nirelease natin yung handbrake, mawala na rin yan guys. Ayan. Kailangan ganyan kalinis yung ano natin, yung ating dashboard. Wala nang mga, yung mga signal niya, wala na guys. Ayan.